Hi, I'm Asel Makidang, isang OFW sa Singapore, and this is my JC story. Ayan, so dati po isa po akong factory worker sa Bataan. Bago po ako naging isang factory worker, syempre po nung kabataan po namin is galing po talaga kami sa hirap. So nag-iisa po yung nanay ko na tumataguyod po sa amin tatlong magkakapatid. So by that time po, nung hindi pa po nag-a-abroad yung nanay ko, talagang sobrang hirap ng buhay. So ang nag-aalaga po sa amin noon yung lola ko. Kaya po, hindi rin po ako nakapagtapos ng college. And gusto ko po, pangarap ko din po sana na makapag-aral at makapagtapos. Kaya lang kulang na kulang po yung sustento na binibigay po ng nanay ko. And so, ang buhay ko po noon, hindi ko po nakikilala si JC. Nung time na yon, ang nanay ko is nagkaroon ng chance na madala po ako doon para magbakasyon. Kaso po, nung andun na ako at matatapos na po yung bakasyon ko, ang sabi niya po, bakit hindi mo itry na magtrabaho sa ibang bansa? Kaya minsan nasasabi ko sa nanay ko nung time na yan, ang dami niyong ipapamana bakit yung pagiging OFW pa. So, nung ako po ay isang factory worker, ang kinikita ko lang po dyan, minimum na sahod lang po ng isang empleyado. And sobrang kulang po talaga na isasanla ko yung ATM ko. I think 5 taon po na pagtatrabaho ko po bilang factory worker, 5 taon din po nakasanla yung ATM ko. So ganun kahirap po yung buhay. Sabi ko po, para sa sarili ko lang, hindi po yung sapat, kaya hindi ko man lang mabili yung mga gusto ko pong bilhin or yung luho na tinatawag. Kaya po yung nanay ko noon, nag-decide na po na magtrabaho sa Singapore. Pag bumibili naman po ako ng mga gusto ko, doon po ako sa 3 gigs, yung hulugan. Ang hindi ko po makakalimutan at palagi pong bumabalik-balik sa akin yung kabataan. Kasi by that time po, sobrang hirap ng buhay namin. So, nabuhay kami na lampara lang po yung tanging ilaw po doon. Sobrang hirap talaga ng buhay namin. Then, wala kaming mga magulang na gumagabay po sa amin. So, kami na lang po magkakapatid yung magkakasama. Pupunta pa po kami doon sa mga kapitbahay para makikain. And kaya po, sinabi ko sa sarili ko, ako po yung puputol doon sa kahirapan na meron po kami. Kasi alam ko po yung nanay ko, ginawa niya po yung best niya noon. Kaya po, yan po yung naging inspirasyon ko para po magpatuloy hanggang ngayon. Kilala ko po si JC sa pamagitan po ng kapatid ko. Yung nanay ko po kasi mahilig na magbenta-benta. Tapos sinundan din ng kapatid kong bunso. Nainganyo niya po ako nung siya po yung una pong naging wholesaler. So nakita ko din po sa kanya kung paano niya nabibenta yung mga produkto natin. Kaya po sobra pong nakatulong sa akin yung JC by that time. Ang dahilan ko po kaya ko po napili si JC na maging business, unang-una po, dito sa negosyo natin wala pong discrimination. Kahit sino ka pa, wala kang pinag-aralan, ano pa yung kasarian mo, pwedeng-pwede ka po dito na magnegosyo. Ayan, unang-una pong changes, yung dati pong bahay namin na walang kuryente, galing sa JC po yung pinag-renovate ko doon. Pinagawa ko po yung bahay namin. Then sa nanay ko, gusto ko po na yung uuwian niya, ganun din po sa pinagtatrabahuhan namin sa Singapore. And good thing po, lahat po yan nangyari noong nakilala ko si JC. Ngayon, lahat ng gusto ko, lahat ng wants ko, nabibili ko na po. And cash. Ayun, yun nga po, una po yung bahay namin, naparenovate ko na po. So ngayon, sobrang okay na po yung bahay namin. Pangalawa po, yan, nakakabili ko lang po ng sasakyan. Pangatlo, yung mga gadgets, nagkaroon po ako ng mga laptop, and nagkaroon ako ng iPhone Pro Max ko po, mga damit, yung mga branded. Kasi before, hanggang Converse lang talaga ako, tsaka yung mga mumurahin po ng gamit. Ayan, so ang payo ko po sa mga taong takot po magsimula ng negosyo, umpisan niyo po sa salitang try. Kasi kung wala ka pong umpisahan, wala ka din pong matatapos. And huwag po kayong mawawalan ng pag-asa na kahit na OFW ka or nag-uumpisa ka pa lang dito sa negosyo, eh hindi mo ito magagawa ng tama. Kung i-guide ka po ng mga tamang tao, ng tamang kumpanya, meron kang tamang produkto, may mga tamang founders, at yan pong lahat yan ang magiging tools mo para po magawa mo itong negosyo na to. And syempre po, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa kung hindi nyo agad makikita yung kinikita nyo kasi ito po ay sinasabing step by step. Thank you po sa JC. Thank you po Boss Carl, Boss Joe sa isang opportunity po na binigay nyo po sa akin. Hindi lang po sa akin kundi sa mga kapwa ko OFW na ngayon po ay nagkaroon na po ng good life na tinatawag. Can you imagine po, from nothing to something po, na isang OFW, isa lang po akong nangarap din po before. Pero kayo lang naman po pala ang makakapagpatupad ng mga imposible na akala ko noon is naging posible po. Thank you po, Boss Carl and Boss Joe. And thank you, JC.